Sound check. Maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos ay palagi mabuti. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba tayong mag-move forward mo? Move forward po tayo. Sige po, thank you. Alam ko po, excited na kayong magbigay papurit, pasalamat sa ating dakilang Diyos. Bago po tayo magsimula, may gusto lang po akong share sa inyo. Sabi nga po sa Psalms 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak ng may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Amen? Kaya kapatid, kung may problema, o pinagdadaanan ka man, ano man yun? Kalimutan mo muna kapatid. Tayo sama-sama ang aawit, papalakpak, at magpupuri sa ating dakilang Diyos. Sige po, tayo po sandalin niyo ako at manalangin. Aming dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon o buhay na ipinagkaloob sa amin. Tunay nga, Panginoon, kayo po ang Diyos na nagbibigay buhay. Diyos na tapat, Diyos na dakila sa lahat. At kami po, Panginoon, nandito sa bahay Panambahan, lumalapit, nagpapakumbaba. At inamin kami nagkasala, nagkulang, nagkamali. Patuloy niyo po kaming patawarin. Linisin niyo po ang aming mga puso't kaisipan upang sa gayon ay patuloy po kaming makaharap at makapaglingkod sa inyong banal na harapan. Lord, dalangin po namin, napangunahin niyo po kami sa araw na to, na iyong Santong Espiritu na siyang lumukob sa amin, na inyong banal na dugo, na siyang bumalot sa amin, Lord God. Lord, lahat kami na nandito, Lord, ay patuloy na aawit, papalakpak at magtataas ng kamay upang yung pangalan, Panginoon, ay maluhalahati, Panginoon, sa araw na to. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng kahit sa isang bugto na anak ni Jesus. Amen at amen. Amen!
Good morning, church! Pwede pa nating palakpakan ang ating Panginoon? Sige, makipagkamay po tayo sa 5 nating hindi kakilala. Sige po. Makipagkamay po tayo. Araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 wow-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 wow-oh. Awitan po natin ang ating Panginoon, church. Pwede ba tayong sabay-sabay? Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, lalala kang Wala katulad. kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede ba nating sundan yung beat? Para sa Panginoon. Let
everything Let everything that has breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. As long as in the valley, praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, come on, let's praise the Lord. Oh, my soul, I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout, hey, that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, come on, let's praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's praise the Lord. Oh, my soul. Hey, hey, hey. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, come on, let's praise the Lord. Oh, my soul, come on, let's praise the Lord. Oh, my soul, come on, let's praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's praise the Lord. Oh, my soul. Church, pwede ba nating hawakan yung ating heart dito sa left side habang inaawit natin to?
Jesus, my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be worthy, worthy forever. You will always be worthy, worthy forever. You will always be worthy, worthy forever. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Amen. Di po, palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po'y manatiling nakatayo. Sarap po magpuri sa ating dakilang Diyos. Tunay nga na walang kapantay po ang aming Diyos na banal. Diyos na mahabagin. Diyos na handang magpatawad, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa inyo. Lord, sa mundong ginagalawan namin, Lord, ay punong-puno ng hirap, pagod. Ito lang po kami, Panginoon, nandito. At tunay na kapahingahan, Panginoon, ay nasa inyo, Lord. Hindi namin kaya, Lord, na mulat nung nakilala ka namin, hindi namin, inamin namin, Lord, sa aming mga sarili na hindi namin tumayo sa mga sa aming mga paa, Lord God, na hindi ka namin kasama. Lord, simulat na kilala ka namin, gusto namin, Lord, kung ano po yung will you, Lord,
Yun po ang gagawin namin. Yun po yung gagawin ninyo sa amin. Lord, ayaw namin magtiwala sa aming mga sarili, Lord. Lord, hiningi po namin na huwag niyo po kaming iiwan, Lord. Ang assurance lang po namin, Lord, sa inyo ay nandyan kayo lagi, umaga, hapon, gabi, at sa susunod pang panahon, Lord, ay kasama ka namin. Lord, patuloy po kami nagkakamali, pero patuloy ka rin kayo nagpapatawad sa amin. Lord, ito kami, Lord. Nahandugan ka namin ng aming pinakamainam na paghandog sa inyo, Lord, ang aming tithes and offering. Lord, ito po sana inyong kaluwalhati, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang iyong magagamit niyo po, Panginoon, sa anumang ministeryo na meron kayo, Lord God. At Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord, touch niyo po yung kanilang mga puso't kaisipan, Lord, at paisip niyo po sa kanila, Lord. Kayo po ang aming Diyos na pinaglilingkuran na walang katulad sa lahat, Panginoon. At Lord, nilalapit din po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, Lord. Ito, hihingin po namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanila, Lord. Alam po namin, naging tapat na po kayo noong una. Hanggang ngayon, Lord, at sa susunod pang panahon, Lord, tunay na magbibigay po kayo ng kagalingan sa kanila. Ganoon din po sa inyong pinagkalob sa aming mga businesses, sa aming mga trabaho, Lord. Kayo nga po magbigay o mag-provide ng anumang pangangailangan namin. Lord, hindi namin kaya, Lord, i-manage ang lahat ng to. At alam po namin, Lord, kayo po ang nagbigay nito, kayo mag-sustain nito, Lord, ng anumang po mga kailangan. Lord, maraming salamat po. Tunay nga, napakadakila po ninyo. Tunay nga, makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, aming dakilang Diyos, aming dakilang Ama, aming nag-iisang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. To your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you,
forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am bound forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Thank you, Bim. So, tagulan na daw po. Kaya bagong season na tayo, ano? So, masarap ang matulog. At meron pong isang kwento, sabi nila, merong dalawang Kristiyano. Yung isa ay nagtitinda ng tuyo. At yung isa naman ay nagpiprint ng damit. Sabi nung nagtitinda ng tuyo, Lord, sana po umulan kasi mabili ang tuyo. Ang sabi naman nung nagpiprint ng shirt, Lord, wag po munang umulan kasi hindi matutuyo yung shirt. So, pag tinitignan po natin, tunay po na kumikilos ang Panginoon ng makapangyarihan at dinidinig po niya ang lahat ng ating mga panalangin. Ano? So, hindi po bias ang Panginoon. So, sa ating pong patuloy na pag-aaral ay tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na inyong ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon, at kayo ang patuloy na kumikilos na makapangyarihan sa buhay namin. At sa aming pakikinig ng inyong salita, panalangin po naming patuloy na kumilos po kayo, O Diyos. At kayo po ang patuloy na magbibigay sa amin ng katalinuhan upang maintindihan po namin ito. At pakalinisin niyo rin po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala sa inyo, at upang kami sa aming pagharap sa inyo ay handa po ang aming mga puso at kaisipan. Salamat po sa inyong Santong Espiritu na siyang patuloy nakikilos na makapangyarihan sa dakong ito at sa inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron daw pong isang bagay na tiyak na nangyayari sa ating lahat. At ito po ay ang kapaguran. Tayo pong lahat ay napapagod, whether tayo po ay bata-bata pa, wala pa sa gaanong edad, or may edad na, tayo pong lahat ay napapagod. At ang pagkapagod na ito ay isa pong parte ng ating mga buhay. At marami daw po mga klaseng kapaguran. Napapagod tayo physically kapag marami kang ginawang trabaho, kapag galing ka sa malayo, nagbiyahe ka, naglakad ka, tumakbo ka, tayo pong lahat ay napapagod. At meron din pong klaseng pagkapagod na emotionally pagod ka. Kasi ang daming mga sakit na naranasan natin at kapag pinoprocess nating lahat, tunay naman na nakakapagod. At meron din pong nakakapagod spiritually. Tayo rin pong lahat ay napapagod sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon.
At ang katotohanan po nito, sa ngayon ay meron pong mga taong pagod. Pagod po sila sa lahat ng maraming mga bagay. At alam po ninyo, ang kapagurang ito ay hindi naman po siya ngayong panahon lang na ito nangyayari. And even in the Old Testament times, even yung mga anak ng Diyos ay patuloy niyang kinakausap sapagkat sila rin ay napapagod. Napapagod po sila sa pakikipagharap sa gyera, sa mga kalaban, nakakapagod po sila sa kanilang paglalakbay. Marami pong klaseng kapaguran. Kaya ang Panginoon ay nakita po niya ang mga bagay na ito. At ito ang malaking encouragement na ibinigay niya sa kanyang mga anak. At panalangin din po natin na maging encouragement din sa atin ang verse na ito. Ang sabi po niya, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." So ito po yung malaking encouragement sa atin, sa lahat po ng nakaka-experience ng kapaguran sa buhay. Hindi ko po alam kung anong eksaktong kapaguran ang nagiging kapaguran natin. No? Maaaring ito po ay kasama sa akin nabanggit kanina, we are tired physically, we are tired emotionally, or we are tired spiritually. At panalangin po natin na ang verse na ito ay mangusap sa atin. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, ang pamagat po niya is strength to rise, run, and walk. So tignan po natin ngayon ang salita ng ating Panginoon. Bakit binanggit niya ang mga katagang ito? Ano ba ang ibig niyang ipamensahe sa mga kinakausap niya na kamukha po nating nakikinig sa kanyang salita? Una, ang sabi po, that during that period ng ating mga buhay, yung waiting natin, sabi niya, "But they that wait upon the Lord." Yung pag-wait po natin, ang sabi niya, during that period, during that journey ng ating buhay, sabi niya, God gives strength to rise above the storm. Pag tinignan po natin, ang sabi niya doon sa verse 31, ulitin ko lang po, sabi niya, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles." So pag tinignan po natin, ginamit ng ating Panginoon ang eagle. Sapagkat ang eagle po ay meron siyang pagka-unique. Kung ang comparison po ay patungkol sa mga ibang ibon, the eagle is unique because it does not panic during the storms. Kapag po mayroong bagyo, ang eagle ay hindi siya nagpapanik while other birds are hiding. Tignan po ninyo, the same storm, ang eagle ay hindi siya nagpapanik, but other birds ay sila po ay nagtatago. At pag tinitignan po natin itong patuloy, instead of fighting the wind, I'm speaking of eagle, sabi po niya, instead of fighting the wind, the eagle uses the storm to rise higher. Ang eagle po kapag mayroong dumarating na bagyo at mayroong malakas na hangin, hindi po niya kinokontra ito. Bagkus ginagamit niya ito upang siya ay mailip much higher doon sa dati niyang liniliparan. So siya po ay nagpupunta above the storm. Ulitin ko lang po, ang storm po ay dumarating whether you are hiding, just like any birds, or isa kang eagle na instead of fighting the wind, eagle uses the storm to rise higher. So, ibig pong sabihin nito, tayo pong lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na makaranas ng mga storms sa buhay. Pero magkakaiba po kung paano po natin hinaharap ang mga storms na ito na dumarating sa ating mga buhay. So just like the eagle, sabi niya, instead of fighting the wind, ay ginagamit po niya ito para siya ay mas marating doon sa mas mataas. At alam po ninyo, during that period, habang nasa taas si eagle, ay nagkakaroon po siya ng ibang perspective sa nakikita niya doon sa ibaba. So ano po ang ibig sabihin nito? That even in difficult season of our lives, ay makikita po natin ang ibang perspektibo na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. This is the same na ginagawa sa atin ng ating Panginoon.
Just like in the case of eagle, this is what God can do in our lives. Ano po ang do na yan? That the very thing, the difficult season, the very thing that was meant to break you, the storm, the struggles, the difficulties, the challenges na dumarating sa ating mga buhay, ang sabi po niya, this very thing, itong mga bagay na ito that was meant to break you, that was meant to destroy you, ang bagyo po, ang palagi niyang intention ay palagi siyang mawasak. No? Pero pag tinitingnan po natin, meron namang mga pagkakataon ng dahil sa bagyo, sila po ay nagkaroon ng kabuhayan. So pag tinitingnan po natin, the very thing that was meant to break you can become the thing God uses to strengthen you spiritually. Alam po ninyo, dumating ang pagkakataon na na-experience natin ang Mount Pinatubo eruption. Hindi po ba? Marami po ang umiyak, nasalanta ang kanilang mga buhay, nasalanta ang kanilang mga tahanan, nawalan po sila ng trabaho. Pero alam po ninyo personally, kung bakit ako napasok sa gobyerno ay nang dahil sa Mount Pinatubo Commission. So yun po yung entry level ko sa government. And the rest is history. Ang sabi nga po nila, I started po doon sa panahon na yon at natapos ko po for the last 32 years. So just imagine, kami po ay tinamaan at that time. Tayo pong lahat ay tinamaan. Akala natin wala na tayong pag-asa, wala nang pupuntahan. Kaya nga po ang sabi nila, i-declare na ang buong San Fernando na hayaan na lang. Pero tingnan po ninyo ngayon, humanap po kayo ng isang progresibong lugar, ay ang San Fernando. Sapagkat nung pong nalubog ang lahat, ay ginawa po ng government, ay binago niyang lahat. Look at the intention. It is not for your good. Pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Just like the story of Joseph. Si Joseph po ay nagkaroon ng pangitain that later, he will become a leader. Pero bagkus ibinenta siya, ikinulong siya. After so many years, ay nagkaroon ng fulfillment yung pangarap niyang yon, yung dream na yon. Kaya ano po ang sabi niya sa Genesis? Sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. So sometimes hindi po natin naiintindihan ang lahat ng mga seasons ng bagyo na dumarating sa ating mga buhay. Pero ito po ang malaking encouragement sa atin. That the very thing that was meant to break you can become the thing God uses or God used to strengthen you spiritually. Now, another example. Look at the faith of Noah. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, ikaw ay gagawa ng ark. So just imagine, tingnan po ninyo ang faith nito, no? God told Noah to build an ark before na wala namang sign of any rain. Parang sasabihin po nila, pumunta ka doon sa itataas ng bubong at takpan mo yung mga butas, pero hindi naman rainy season. It's summer. In the case of Noah, wala pong experience na rain during that period. At kinausap ng ating Panginoon si Noah, Noah, gumawa ka ng ark. At binigay na lahat ng ating Panginoon yung description na yon. At si Noah naman po ay sumunod. Day after day, Noah kept building the ark. Hindi lamang po day after day, year after year, he continued obeying the instruction na ibinigay ng ating Panginoon. And you know, upon this situation na nangyayari sa kanya, mayroon pong mga lumalapit sa kanya. People likely mock him and question him, yet Noah remained faithful. Anong gagawin mo sa barko? Ang layo natin sa dagat. Wala namang malapit na ilog at hindi naman umuulan. And yet, gumagawa ka ng isang ark na napakalaki, ano ang gagawin mo dyan? Pero alam naman po natin that Noah trusted God. Before the storm came, nag-obey siya, nag-construct siya, even walang rain na nakikita. And during the storm and after the storm. So pag tinignan po natin ang mga pangyayaring ito, Noah concluded that when the flood finally came, Noah discovered that God had been faithful all along. Pag tinitignan po natin ang karakter ni Noah, si Noah po ay isang evangelist. So just imagine habang ginagawa niya yan, at maraming mga tao ang lumalapit sa kanya at tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa, ang sabi po ng mga Bible scholars ay nagkaroon siya ng pagkakataon
na sabihin ang instruction na ito ng ating Panginoon. And finally, umulan. Alam po ninyo ang mga Bible scholars kung ano ang kanilang sinasabi na ang paggawa ni Noah ng ark is between 55 to 100 years. So tignan po ninyo yung journey na yon. Habang ginagawa niya ito, ano ang pwedeng isipin para sa kanya? And finally, tapos na ang instruction, tapos na ang ark, dumating na po ang malaking pagbaha. Dumating na ang malaking ulan. At ano ang na-discover ni Noah? Along the way, na hindi siya nag-fail sa obedience niya sa ating Panginoon. Bagamat mayroong mga nagmamak sa kanya. But when the flood finally came, Noah discovered that God had been faithful all along. Ang sinasabi ng Panginoon ay tinupad niya at binigyan niya ng pagkakataon ang pamilya ni Noah at ang mga tao. At alam po ninyo ang nakakalungkot, nakita na ng mga tao ang malakas na ulan. Nakita na ng mga tao ang paglubog, and yet wala pa rin pumasok doon sa ark. At pag tinignan po natin ang panghuling verse doon, sabi niya, and God shut the door. Mayroon pong pagkakataon na maririnig natin ang salita ng ating Panginoon. Kagaya po ng Noah's Ark na ito. Dumating po yung pagkakataon na wala ng time. Kahit kumatok ka pa, kahit magmakaawa ka pa, ang sabi po ng Genesis, and the Lord. Alalahanin po natin, hindi si Noah ang nagsara ng pinto ng Noah's Ark, kundi ang nagsara ay ang ating Panginoon. So just imagine, pag tinignan po natin yung panahon na ito na nabigyan sila ng pagkakataon, hindi din po nila na-realize na totoo ang sinasabi ng ating Panginoon. But let's go back to Noah. Nakakapagod pong magtayo ng ark. So just imagine, kinuha niya ang malaking panahon mo, and at the same time, pinagsasabihan ka ng hindi tama, and yet you kept on obeying the instruction ng ating Panginoon. Nakakapagod po ang mga pangyayaring yan. When believers wait on God, kapag tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, ay chini-change po niya ang ating perspective. Maaring during that period, hindi naiintindihan ni Noah. Bakit mayroong ganitong kalaking Noah's Ark? Bakit kailangan kong ipasok ang mga maraming klaseng animals? Bakit kailangan kong gawin ito not even during the rainy season? But waiting on God, sa ating paghihintay sa sinasabi, sa instruction, sa promises ng ating Panginoon, ang sabi po niya, when you and I wait on God, He changes our perspective. Ano po yung perspective na yon? Instead focusing only on the problems, we begin to see God's faithfulness, God's purpose, and God's power. Hindi po natin naiintindihan ang kapaguran natin ngayon. Bakit pagod tayo sa aspeto ng ating buhay na nangyayari sa atin ngayon? Pagod tayo sa waiting. Pagod tayo sa unanswered prayer. Pagod tayo, hindi natin nakikitang nagbabago ang member ng ating family. But let's wait. Because ang sabi ng ating Panginoon, sandali, maghintay ka lang, meron akong ginagawa. Kaya pag nakita po natin itong process of waiting, habang tayo po ay nakakaranas ng ganito sa ating mga buhay, sabi niya, instead of magpakamatay tayong makita natin ang problema, ay ang makikita natin yung God's faithfulness, yung God's purpose, and God's power. And afterwards, magiging part po ito ng ating testimony, yung na-experience natin sa ating Panginoon. Kagaya po ng prayer kanina. Hindi naman talaga natin kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan po natin ang ating Panginoon. Nung nag-i-start tayo sa buhay, hindi natin sukat akalain na mapupunta tayo sa ganitong pagkakataon. And now we realize, bakit natin na-experience yun?
ito pala ay gagamiting testimony ng ating Panginoon para maipakita natin ang katapatan na ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang pananampalataya po natin, ang ating faith, lifts your eyes higher than fear. Just like the eagle, nakita niya above the storm, nakita niya yung perspective na nais ipakita ng ating Panginoon habang siya ay nandun sa itaas at ang storm ay nakikita niya doon sa baba. Pangalawa, in this situation ng ating waiting sa ating Panginoon, sabi niya, God gives strength to run without growing weary. Pag tinignan po natin ang encouragement na ito, tayo po ay napagod and we are waiting sa promise ng ating Panginoon. Sabi niya, during this time, sabi niya, God gives strength to run without growing weary. Again, sa verse 31, sabi niya, they shall run and not be weary. Lord, nandito na ako sa ganitong sitwasyon and then sinasabi mo pa, run and not be weary. Ano pong ibig sabihin ng run sa aspetong iso? Sabi niya, there are seasons in life when life's requiring us to run. Alam po ninyo, meron akong nabasang dalawa na aspeto sa Bible. Una, nung pong yung prodigal son ay parating sa kanyang pag-uwi sa bahay, nakita siya ng kanyang father and the father runs. Unique po ito sapagkat wala pong tumatakbong tatay. Pero sinasabi po ng kwentong ito, ang father, malayo pa yung kanyang anak, ay tumakbo na ito at sinalubong. Meaning, ang ating Panginoon ay nagpapakita siya na siya, bagamat inalis niya ang dignidad sa kanyang pagkatao, sapagkat wala pong tumatakbong ama, hinahayaan po nila ang kanilang mga anak na lumapit sa kanila. And yet, ginawa po ito ng ating Panginoon. Another situation na mayroong nag-run. Ang sabi po ng Book of Genesis, and Joseph runs. Alam po ninyo saan tumakbo si Joseph? Nung tinutokso siya ng asawa ni Potiphar. Pero dito, sabi niya, there are seasons when life's requiring, sabi niya, requires running. Bakit po? Because running speaks of responsibility, it speaks of ministry na meron po tayo, and it speaks of perseverance, and it speaks of continuing despite pressure. So kagaya po ng ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, tayo po ay nagra-run. At alam po ninyo, ang run, hindi si Raniel, ang run ay napakabigat po sapagkat nakakapagod. Lalo na kapag ang environment mo ay mainit. Kami pong dalawa ni Abby, everyday nagwo-walk kami. 7 o'clock pa lang, 6 o'clock po kami. At 7 o'clock po talagang mainit na. Walk po yon. Mamaya makikita po natin yung pagkakaiba dito ng run at saka doon sa walk. Sa running po speaks of responsibility, ministry, perseverance, continuing despite pressure. Kahit po na-experience po natin yan, kailangan ay takbuhin pa rin po natin ang mga aspeto na yan na ibinigay para sa atin. Now, sa running, sa ating pagtakbo, it is possible to start strong and later become weary. Marami pong mga tumakbo na sa una ay napakabilis, pero hindi pa po sila nakarating sa finish line, ay napagod na po sila. Marami pong mga pagkakataon na makikita po natin ito. Sa una, very aggressive. Sa una talagang unstoppable. And yet, hindi nila nakukuhang pumasok doon sa finish line sapagkat mahirap po ang tumakbo sa tahakin ng ating mga buhay. Many people begin with passion but lose strength over time because life becomes difficult. Marami pong nag-umpisa ng tama pero umaayaw, umaalis sapagkat hindi na nila kayang takbuhin ang takbuhan na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. For many reasons. Maraming mga bagay na hindi kayang isurrender sa ating Panginoon. Kaya much better na lang, wag na lang tumuloy.
But nung nag-umpisa sila, talaga namang napaka-aggressive. Nakita nila na ito ang buhay na gusto nila. But along the way, nung sila ay patuloy na kinakausap ng ating Panginoon, nakita nila ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. And they find it difficult. Hindi nila kayang surrender yung isang bagay na pinapasurrender sa kanila ng ating Panginoon. And isang katotohanan, even strong believers becomes exhausted sometimes. Even your cell shepherds, even your interns, even your ministry heads, wala pong exempted sa atin that even us, the leaders of the church, ay tayo rin po ay napapagod. Sapagkat parte po ito ng katotohanan na hinaharap po natin sa araw-araw sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ang church, every year, ay meron pong tinatawag na Leadership Summit. Sa Leadership Summit pong ito ay tinatawag ang lahat ng mga leaders, ministry heads, and ministry members na every year ito po ang planning stage ng church. Pinapakita po dito kung ano ang mission, vision ng church, kung ano ang plans po ng church for the next year, at ano ang team ng church for the next year. Ito po ay gathering of all leaders. At ginagawa po natin ito every year. At pag tinignan po natin dito, ang record ko lang po ay yung year 2023, salamat kay Jorina na inistorbo ko. Year 2023, yan po ang leadership summit natin. Nag-gather po ang inyong lahat ng mga leaders, kagaya nito para i-discuss ang church for next year. Year 2023, at yun naman po ang year 2024. At ito naman po ang year 2025. So kung nakita po ninyo ang inyong mga muka from 2023, from 2024, and from 2025, palakpak po tayo. Salamat po at andyan pa kayo at hindi pa kayo napapagod. Pero pag tinignan po natin, meron din naman na wala na din dyan. For some other reason, it may be part of the policy of the church, or napagod at wala na po dyan. Yan po ay hindi i-charge sa inyo, don't worry. Naiintindihan po natin ang journey na yan. Pero ang sinasabi po natin, just like the encouragement of Isaiah 40:31, sabi niya, and the Lord will renew our strength. At tayo po, lahat, ay haharapin na naman po natin next year uli, this year uli. Magpaplano na naman tayo at panalangin po natin na tayo po ay patuloy na i-renew ng strength ng ating Panginoon. And ano pa po ang race na tinatakbo natin sa buhay? Maaring wala po kayo doon sa 3 years na yon. Maaring wala po kayo doon sa nabanggit ko ng una. Ano pa po ang mga takbuhin na kinakaharap ng bawat isa sa atin? Maybe you are a mother. Tinitingnan mo ang race na ito kung paano mo i-balance ang pagiging mother, ang pagiging asawang babae, pag-aalaga sa mga anak, pagtuturo sa mga bata. Maybe ito ang race na nandyan tayo ngayon. And how about the race of being a father? Race na maging provider ng family, na magbigay ng proteksyon, to introduce a new skills sa ating mga anak, and to establish discipline sa ating buong pamilya. So ano po ang race na ating nare-race ngayon? Another race na kinakaharap po natin, maybe you are student, yung race ng peer pressure. Alam mo yung truth, pero kapag hindi ka sumama sa mga kaibigan mo, ma-isolate ka. Alam mo yung truth, pero ang sinasabi ng environment mo, hindi yan ang truth. Pressure. Maliban pa kung may pressure ang parents, kailangan mo maging first honor. Buti na lang wala kaming ganong experience. Chill lang ang nanay ko. No? Wala kaming ganong klaseng atmosphere sa bahay. No? So, ano yung klaseng pressure na yan? Alam po ninyo, napaka-critical ng stage na yan. Kaya pag hindi po natin na-handle yung race na yan na ibinigay sa atin,
Hindi po natin alam kung anong klaseng environment. Sa atin, alam natin, pag nasa bahay sila. Pero outside, ay madidiscover po natin, pag tinanong po natin sila, magtataka tayo, hindi naman ganyan ang karakter ng anak ko. O, meron po pala siyang dual character sa bahay at saka pagdating sa school. Kasi meron pong influence yung environment na yan. At ano pa po ang race being employed? Deadlines. Minsan naiuwi mo na yung trabaho mo. Na meron kang responsibilidad sa bahay na hindi mo na nagagawa sapagkat naiuwi mo na ang trabaho. Meron kang boss na piniplease. Meron kang mga deadlines na sinasubmit. Yan po ay isang race na naharap po natin. Ano pa po? Maybe, you are a single parent. Yung trabaho ng tatay, inaako mo. Yung trabaho ng nanay, ginagawa mo. Yung estudyante, yung anak mo, yung pressure doon, at employed ka pa doon. Maybe, yan po ang race na ginagalawan po natin. And another race of being old age. Alam po ninyo, hanap kayo ng tao na maraming iniisip sapagkat nasa latter part ng buhay. Ano na ang mangyayari sa akin? Sino ang tutulong sa akin? Sino ang mag-aalaga sa akin? Hindi na ako pinapasyalan sa bahay. Pag tinignan po natin ang lahat ng ito, lahat po yan ay nagbibigay ng kapaguran sa atin. Whether you are a mother, a father, no, a student, employee, a single mom, and senior citizen. Race ng buhay. At lahat po yan ay nakaka-experience ng pagkapagod sa buhay. Again, ito po yung encouragement na binibigay sa atin that God offers renewed strength. Alam po ng Panginoon na pagod tayong lahat sa buhay. Kaya nga po ang Panginoon ay nagbigay siya sa atin ng panibagong kalakasan. Pag nakita po natin ang salitang renew, ang ibig pong sabihin means to exchange strength. Exchange. Papalitan po. Papalitan kasi yung strength na nauna, hindi na siya sa akma sa strength na kailangan mo ngayon. And that is renew. Re-and-new. Pag tinignan po natin, nakita ng Panginoon na pagod tayo at itong strength na ito ay hindi na akma. Kaya bibigyan kita ng panibagong lakas. Kaya po, renew. Saan pong lakas yan? God exchanges our weakness for His power. Ano pa po? That when we are weak, He gives strength. That when we are discouraged, He gives hope. When we are empty, He fills us again. Pag tinignan po natin ito, mahina ka ngayon, ano ang sasapat na power na kailangan mo? Discouraged ka today, ano ang hope na magbibigay sa iyo ng encouragement? Empty ka ngayon, wala ka ngayon, ano ang pupuno na tamang kailangan mo ng ating Panginoon? Kaya sa lahat po ng journey ng ating mga buhay, it's not hopeless. At ang weakness po, ang ating pagkamahina, ay hindi po yan magdidictate ng life mo sapagkat mayroong isang Diyos na nagbibigay ng bagong kalakasan para sa atin. Kaya nga po, ang sabi ng Corinthians 12:9, "For my grace is sufficient for you." Tignan po ninyo ito kung gaano po kaganda ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya, "My grace is sufficient for you." Sufficient, sapat. Wala ka nang hahanapin pa. Walang kulang. Eksakto. Sufficient po. "For my strength is made perfect in weakness." So, tignan po ninyo ang karakter ng ating Panginoon. Sabi niya, ang aking kalakasan ay gawang eksakto para sa iyong kahinaan. So, iyan po ang promise sa atin ng ating Panginoon. At alam po ninyo, sa ating kapaguran, sa ating journey, sa ating situation sa buhay, sabi niya, sometimes God removes the burden. Okay na. Answered prayer na. Wala na tayong problema. But sometimes,
He strengthens you while carrying it. Andyan ka pa rin, pero the grace of God is sufficient for you. And His power is made perfect for our weaknesses. Sabi po niya, kahit saan ka doon, sa una at sa pangalawa, ang sabi po, either way, His grace is enough. Because ang sabi ng Lord sa Corinthians, my grace is sufficient for you. So wala po tayong hahanapin na hindi kayang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And the race of life, ang takbuhan sa buhay, is not only about starting well. Wala po. Kahit mag-start ka ng well, kung hindi mo nakita ang finish line, you're a loser. So the race of life is not about starting well, but it's about finishing faithfully. At ano po ang makakapagbigay sa atin para magpatuloy po diyan? Again, ibabalik ko po kayo doon sa verse ng Corinthians, my grace is sufficient for you. That even in the period of racing ng ating mga buhay, God gives endurance for the race. Talaga naman pong hindi natin kakayanin ang buhay. Kaya nga po, ang Diyos ay palaging andiyan. Kasi alam niya, kailangan niya tayo. And even to the last moment ng kanyang buhay, ay ibinigay pa rin niya ang grace na ito doon sa isang criminal. So pag tinignan po natin, all sufficient ang grace ng ating Panginoon. At pangatlo, ang sabi po niya, God gives His strength to walk faithfully every day. Ang sabi po natin kanina, and they shall run and not weary. But this time ay ginamit ng ating Panginoon ay walk. They shall walk and not faint. Sila ay maglalakad at hindi sila mapapagod. Nakita po natin yan sa wilderness. For 40 years, wala silang ibang ginawa kundi umikot ng maglakad. Pero alam po ninyo, ano ang napakaganda sa situation na yon? Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, wala silang dala, wala po silang dala, wala silang source of food, wala silang lahat. Pero ang sabi po ng verse doon sa salita ng ating Panginoon, sabi niya, ni hindi kayo pinagkulang ng anumang bagay ng ating Panginoon. Ni hindi nga napudpod ang inyong mga tsinela. So just imagine, for 40 years, and then maririnig po natin, pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi nga kayo nagtrabaho? Wala nga kayong ibang ginawa, kundi maghintay lang sa Panginoon for 40 years. Hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoon. They shall walk and not faint. Ano pa po ang ibig sabihin nito? This part of the verse. Para pong pag nag-uusap ang mga nag-exercise, ilang kilometro mo ang tinatakbo mo? Hindi naman po nila tinatanong kung ilang kilometro ang nilakad mo. Usually, ang sabi nila, gaano kalayo ang tinakbo mo. This part of the verse ng Isaiah 40:31 is powerful because walking seems less impressive than soaring or running. And yet, again, whether you run or you walk, the grace of God is sufficient. Pero tignan po natin ang character ng walking na ito. Most of our lives ay walking. Baka hindi nga po kayo tatakbo for a year, pero kailanman hindi nyo mamimiss ang walk. Pwede po kayong hindi tumakbo, pero kailanman po hindi kayo pwedeng hindi maglakad. Kaya nga po, most of life is walking. And walking is a daily part ng ating buhay. So ano po ang walking in terms of spiritual na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? Meaning walking in daily obedience, walking in daily faithfulness, and walking daily trusting God one step at a time. At yan po ang makakapag-survive sa buhay po natin, that we walk daily sa presensya ng ating Panginoon. That in walking in the presence of God, we always choose to walk in daily obedience, in daily faithfulness, in daily trusting God one step at a time.
Not every season is dramatic. Hindi yung tumakbo ka, I'm good, I'm done, maraming confetti. Hindi po ganun araw-araw ang buhay. Not every season ng end ng ating challenge or difficulty or storm ng ating buhay ay ganun ka-dramatic. Sometimes victory is simply continuing walk with God despite difficulty. Sa school po, ang sinasabi nila, mayroong dalawang nag-race, isang matchin at saka isang turtle. Ang matchin po ay meron siyang capacity to finish it well. Sabi po sa school, finish it well. Pero at the end po ng race na yon, sino po yung nanalo? Yung pagong. Because yung pagong, bagamat siya ay mabagal, pero never siyang nag-stop. Ang monkey, he started good. Pero nagkaroon siya ng kumpiyansa, sabi niya, mahahabol ko rin naman siya dahil mabilis ako. And to find out, natalo siya. Dahil siya ay nag-relax, sapagkat siya ay napagod, at siya ay nagpahinga. Bagamat meron siyang capacity, meron siyang time, meron siyang talent, meron siyang treasure, pero hindi niya in-uphold ito at hindi niya ito binigyan ng value. And one time, he discovered na nandun na pala yung pagong sa finish line and he finished it well. Bagamat hindi siya nag-run, bagamat nag-walk siya, pero nakita niya ang fulfillment ng kanyang pagkatawag. Ng pagkatawag niya is to finish the race and to finish it well. Ano pa po? Ibig pong sabihin that consistency is spiritual strength. Maaaring magkakaiba po tayo ng pagkatawag sa ating Panginoon. Pero kailangan po nating maging consistent sa pagkatawag po natin. Hindi po yung andito ka ngayon, next Sunday, wala ka. Consistency. Sapagkat kailangan po nating tumanda at kailangan po nating mag-mature sa ating pagkatawag sa ating Panginoon. At alam po ninyo, hindi lang naman po tayo ang napapagod. Even Jesus understands weariness. Even si Jesus po ay naiintindihan po niya ang kapaguran ito. Kaya nga po, binigay niya sa atin ang kanyang salita. He understands human weakness and suffering sapagkat siya po ay 100% man and 100% God. At alam po natin na nagpahinga din ang ating Panginoon. Pumunta rin siya sa isang isolated place para isik niya ang kalooban ng ating Panginoon. Ano pa po? He experienced rejection, sorrow, exhaustion, and betrayal. Ipinagkait po sa kanya ang tamang pagtatrato, nireject po siya, nalungkot po siya, nung namatay ang kanyang friend na si Lazarus. Kaya doon po nabanggit yung pinaka-shortest verse sa Bible, Jesus wept, and he experienced betrayal. At yung betrayal na yon ay hindi naman iba sa kanya ang nag-betray. Close friend niya na si Peter. So naiintindihan po ng ating Panginoon yung pagkapagod at naiintindihan po ng Panginoon ang mga sitwasyon na yan. And yet, look at the character of Jesus. Yet, He remained faithful to the Father. Sabi niya, Lord, kung pwede lang lumampas ito, but not my will, but your will be done. Up to the last minute ng kanyang breath, up to the last breath ng ating Panginoon, He remained faithful to the Father. At alam po ninyo, dun sa weariness na yon, dun sa kapaguran na yon, this is the Word of God. Pagod ka, physically, pagod ka emotionally, pagod ka spiritually, ito ang invitation ng ating Panginoon. Sabi niya, come unto me. Hindi po, go somewhere. Ang sabi ng Panginoon, come unto me. Because siya po ang bread of life.
the water of life. Wala po tayong kailangan na hindi niya kayang i-provide. Kaya sabi niya, pagod ka, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So if you are looking for true rest, we can only find it through Jesus. Hindi nyo makikita ang rest sa Boracay. Hindi nyo makikita ang rest somewhere else. True rest ay pwede lang nating makita sa presence ng ating Panginoon. At ang maganda ay merong invitation. Meaning we are welcome. Hindi tayo mare-reject sapagkat ang invitation sa atin ay ibinigay ng ating Panginoon. And once ay merong invitation, it's either you accept it or you reject it. Pero ang invitation ay open. Meaning the choice is ours. Whether kukunin natin ang invitation ng rest na ito ng ating Panginoon. Kagaya ng akin nabanggit kanina, happiness can only last for a few hours, maybe days, maybe months, but it's not eternal. The world offers this temporary escape, this temporary jest, but only Jesus gives true renewal and real strength. Kailangan po nating magpahinga. At kung makakatulong po yung mga rest na mga pinupuntahan po natin, na mga lugar na yan, it's okay. But if you're looking for true rest, we can only find it through Jesus. Siya lang po ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapahingahan ng ating mga katawan, ng ating mga puso, ng ating mga kaisipan. And as we end, sabi po, God's promise is not only for the old Israelites. God's promise is still true today. That if you and I will wait upon the Lord, He shall renew our strength. Pag tinignan po ninyo ang mga word na yan, meron po siyang mga ginamit na mga imposition word. Kamukha po ng siyal. Ang ibig pong sabihin, it will happen whether you like it or not. So sabi niya, those who wait upon the Lord shall renew their strength. And if you are weary today, kung pagod ka ngayon, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, it will not dictate your future. Kung nabigo ka man ngayon, pagod ka man ngayon, umurong ka sa laban, it's not the end of your story. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Mayroon pa pong gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Again, if you are weary today, your weakness is not the end of your story. Just like the eagle, fly high, and the Lord will give you a new perspective. Your challenges or your challenge na may experience mo today, it meant to break you, but the Lord, it meant to give you a beautiful finished product sapagkat mayroong gagawin ang Panginoon sa iyo. God still strengthens His people. God still restores the broken. Akala mo, wala ka na. Dahil broken ka na. Remember the potter and the maker? It is the Lord ang nagbibuild ng bago. And God still gives power to those who trust Him. Merong invitation, itatrust mo yung invitation na yon, na yung binibigay ng invitation na yon ay pwede mong makamit. And even up to now, the Lord gives strength. Strength to rise above the storm. Habagat season na tayo. At ang sabi po, we have around at least 24 typhoons ang pumapasok sa Pilipinas. Yung na-experience natin itong mga ilang gabi, it's just the beginning of the rainy season in the Philippines. At marami pa pong mga darating na mga typhoons. But during this period of time, let us always remember
that in this storm, the Lord will give us strength. Para saan? To rise above the storm, to run and not grow weary, and to walk faithfully without fainting. And this promise of the Lord ay sa mga taong nag-place ng kanilang paniniwala sa ating Panginoon. Dahil ang kinakausap ng ating Panginoon ay ang kanyang mga anak. So not all ay ganun ang kanyang intention. Ang invitation is for all of us to come. And once we receive that greatest gift of all, the Word of God, sabi niya, for those who place this trust in the Lord. And if you have never truly surrendered your life to Jesus, today is the time to come to Him. Lord, pagod po ako. Lord, may takot po ako. Lord, meron po akong mga alinlangan sa buhay. At nagdi-drain po yun sa atin. Nagkokos po yun sa atin ng kapaguran. What is the Word of God? Come unto me, and I will give you rest. It's only Jesus. And Jesus, it's not only your Savior. He must also be the Lord of your life. If we surrender to Jesus, it should be all or nothing. Hindi yung Lord, magsusurrender ako pero wag mong pakikialaman ito, akin lang ito. Hindi po pwedeng mangyari yon. When we surrender to Jesus, kailangan po isurrender natin ang ating buong pagkatao, because in that way ay makakapag-operate ang ating Panginoon sa kabuuan ng ating pagkatao. At alam po ninyo, the invitation still remains. Hinihintay po tayo ng ating Panginoon. Pagod ka, we need Jesus. Meron kang apprehensions, we need Jesus. Sa lahat po ng pagkakataon, ay kailangan natin ang ating Panginoon, sapagkat siya lamang po ang pwedeng magbigay sa atin ng panibagong kalakasan, ng panibagong tapang para harapin po natin ang hamon na ito sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, patuloy po nating kilalanin at patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sige, patuloy po nating alalahanin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot sa ating mga buhay. Patuloy po nating alalahanin ang mga bagabag na nagbibigay sa atin ng kaguluhan ng ating mga isip. At patuloy po nating ilapit ito sa ating Panginoon. Whatever that struggles, whatever that thoughts na hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan, let's offer to Jesus. At patuloy po nating hayaang kumilos ang ating Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you
Tayo po'y patuloy na manalangin. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Sa amin pong mga pagod na katawan, sa amin pong mga pagod na kaisipan, at sa aming mga pagod, Panginoon, na aming mga buhay. Kami po, Diyos, ay patuloy na lumalapit sa inyo. At patuloy po naming sinusuko, Panginoon, ang kapagurang ito. Panalangin po naming patuloy, O Diyos, nakikilos po kayo ng makapangyarihan. At kagaya po ng inyong sinabi na inyong salita, Panginoon, kami na naghihintay sa inyo, kami na nang umaasa sa inyo, kami po, Panginoon, ay maghihintay, O Diyos, ng inyong kalakasan na ibibigay po sa amin. At salamat po, Panginoon, sa mga sagot sa aming mga panalangin. Natunay po, O Diyos, na kayo ang nagpapalit ng aming kahinaan ng kalakasan. Kayo po ang nagpapalit ng aming rejection, ng acceptance. Salamat po, Panginoon, sa katugunan po ninyo sa aming mga buhay. At salamat din po, Panginoon, na inyong sinabi, come unto me, and I will give you rest. Salamat po, Panginoon. Naririto po kami. Ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ay tinatanggap po namin, O Diyos, at kami po, Panginoon, ay darako sa inyong presensya upang patuloy po naming masumpungan ang inyong rest na ibinibigay po para sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong patuloy na gagawin sa bawat buhay ng isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Taas po natin ang ating kamay and let us claim, Panginoon. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and you are God. I will be still, know you are God. Amen. Happy Sunday, church. Shalom.